Ano difference po na labanan natin ang corruption at labanan natin ang culture of corruption? Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo yung barangay pero wala kang alam sa barangay mo. Mahal mo homeowners association pero hindi mo alam sino kapitbahay, sinong pangulo nun, ano yung issues, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo yung alma mater mo pero hindi mo sinusundan yung nangyayari sa iyong school. So ganun din sa ating bayan. It is frustrating and it can get frustrating but we cannot give up. Alam niyo po, pag kumakanta tayo ng Lupang Hinirang, yung ating national anthem, nakita niyo yung dulo, 'di ba? Yung sinasabi natin na handa tayong mamatay para sa ating bansa. I've been reflecting on that kasi since May 11 when we took over, alam kong I could face aminin ko na sa inyo po, I think I said this na naman before but my friends knows this. Kasi nung kinonsult ko muna ang ilang taong close sa akin at kasama po ang dating Senate President Chis Escudero, I really told them that I know na pwedeng ang kasunod nito kaso, yung kuyog, ano yung expected yon kasi sa Senate naman, most of the time naman nagkakadebate kami pero may sanity, no? Ibig sabihin, hindi patayan yung objective o kulungan. But that's another matter. Ang point ko, I know kukuyugin, I expected kulungan na pwedeng umabot sa I expected kaso na pwedeng umabot sa kulong because nga may threat na at that time na ikulong si Senator Jinggoy, si Senator Joel at si Senator Chis. So sino naman kami ni Senator Marcoleta na para hindi isunod? 'Di ba? May kaso na rin against the Villars and then because napaka idealistic at napaka articulate ng anak ni Senator Loren Legarda, si Leandro. So, I knew there are threats against everyone. Thank you, Dingle Marie. Mateo 6:33. Sige, puntahan ko mamaya. Okay. Seek first His kingdom and righteousness, and everything shall be added upon to us. That's always a good reminder na unahin natin ang righteousness at kingdom ng Panginoon at yung iba nating kailangan, kalayaan, pagkain, pangmatrikula ay mapupunta sa atin. So, nung nangyari po yon, I expected na. Minsan lumalamig, minsan nag-heat up. Hindi ko po na-expect yung barilan nung May 13 dun po sa Senate. So, nung nangyari yon, tapos nung nakita ko yung reaction ng gobyerno, lalo ng NBI na para bang wala lang, they had to do it, parang hindi Senado yon, I realized na assassination or aksidente, patayan na aksidente could be there, di ba? That's why pagka mas sane o nakapagkwentuhan na ako sa ibang mga senador na nasa majority, tinatanong ko rin sila, kung mga anak nyo nandun, kung asawa nyo nandun, ano mararamdaman ninyo? Nagpuputukan, nakakulong kayo sa nakita mo, mga media, kaibigan natin yung mga yan, kasama natin araw-araw, mga staff natin nandyan, yung mga police, marines na-assign lang sa atin. No? But the point I wanna make today is not na ibalikan yon, but the point I wanna make is that may cost ang lahat. Following Christ, may cost po yan. Speaking for the truth, may cost po yan. Kung taga-Clark ka, kung pro o anti ka, dun sa Paxili ka, kahit hindi ka taga-Clark, kahit hindi ka taga Pampanga at Tarlac, may cost po ang pumanig o lumaban, di ba? Siyempre, usually kapag ka-criminal syndicate, pagkakampi ka, yung marami kang reward. Pero yung cost nun is eventually crime does not pay. Ang problema, pag sa start, ikaw ang lumalaban, usually binabalik sa iyo yung investigasyon or inuusig ka rin because ayaw din nilang mabuko, no? I'm talking in general, wala akong tinutukoy na eksakto. We have to look at the general theory so that we can see how it's applied to our country. What's my point? May cost po. So, yung kasuhan ka, yung imbestigahan ka, yung unahin ka, yung wala ka sa radar, biglang ikaw na sa gitna, kasama sa cost yun. So, wag po nating kakantahin ang ating pambansang awitin o ang Lupang Hinirang at sabihin ang mamatay ng dahil sa iyo kung hindi tayo willing na magsakripisyo. But actually, ang hinihingi naman ng ating bansa, extreme na yun yung mamatay na dahil sa iyo because that is in extreme situations. For example, ang ating Coast Guard at military, ang ating mga police, they live that daily, yung mamatay ng dahil sa iyo. But for ordinary citizens, yung sumunod lang tayo sa batas, 'di ba? Yung price we pay if we criticize, 'di ba? So babalik lang po ako doon sa SONA tomorrow. Turn naman po ng opposition magkontra SONA sa Tuesday. So after the SONA tomorrow,
send comments. I'll try to have a short vlog para kung anong gusto nyo isama sa Kontrasona. But give me your honest assessment. Don't look at the messenger, look at the message. So don't look at President, if we look at President Marcos, yung mga pro, yung mga Marcos na rin or Marcos pa rin, magiging positive. Yung mga ayaw sa kanya, negative. Let's look at his message tomorrow and saan nag-agree at saan hindi nag-agree. Ano sabi ni, may nakita ko doon tungkol sa mustache. Maris, ayan. Marie Chris Fahilan from Batangas City, Eloisa Yu, Archie Gumalo, Nestor Asconda, Cyrus Manipol Jr., Sidra Rasvier, BC Dohora, ang ingay. Maingay dyan, maingay dito, maingay ba to? So, Renato Acuna, dak ka ng dak. Okay. So guys, community tong Facebook natin, everyone's welcome. If you don't like what we're talking about, you can tune out unless you're may kontrata or you're paid to watch and comment. But otherwise, but kung yung comment nyo kahit negative, basta constructive, bakit po hindi? Kasi wala namang perfecto, di ba? Danica Lee, Darlene Serrano, hindi po ako nagpapatay ng comment section kasi tingin ko parating importante yung feedback. At kaya nga minsan, mas gusto ko yung format na ganito na hawak ko lang yung cellphone. Pasensya po kayo, wala pala akong mic today. Yung mga ibang purist o mga kababayan natin na minsan nakikinig kahit maingay, halimbawa na sa mga bus o jeep, mas maganda talagang may mic. Reminder to myself. So, I have to take out my pamangkins. Mga anak ko na sila, mag-late lunch. Tapos, request nila SNR o Landers para yung mga snacks nila for the week, di ba? So, hopefully, makasunod sila ni June Prado. Maayong hapon, brother, watching from Las Piñas. Ayan po. Prayers po. Lynn Garcia, God bless you. Mingay. So, God bless you, everyone. Time with the family. Alam ko, maraming sa ating mga kababayan nakatutok pa rin ng work kahit Sunday. Ayan, kung hindi makapunta physically sa church, online, kung ano man ang religion natin, anong edad, Luzon, Visayas, Mindanao, nasa abroad, please po, magkaisa din tayo basta't ikabubuti ng ating bayan. Sabi nung isa, under attack, tapos thumbs down. Kayo na po humusga. Kaya nga, di ba, minsan, tell all. Sinasabi ko talaga sa inyo lahat ng background story, pero hindi ko naman kailangan parating sabihin. Minsan, chill lang. Because ganun talaga po ang buhay eh. You have to live it a day at a time. You have to wait. Sometimes po, ikaw yung nag-accuse, minsan ikaw yung na-accuse. Ang importante po, siguro yun ang iwanan ko sa inyo. Ano difference po na labanan natin ang corruption at labanan natin ang culture of corruption? So let's see, before the SONA bukas, kung may time, yan ang pag-usapan natin, ha? We have to fight both. Pero ano difference ng fighting corruption sa fighting the culture of corruption?